Ni-review na natin ang G21-4 at ngayon, nandito ang G21-4 Plus. Ang tanong, ano ang meron sa Plus version na ito? Tara, pag-usapan natin ito. Disclosure, itong sapatos ay pinadala sa akin ng official authorized sellers ng Anta na nakabase sa TikTok shop para gawan ng promotional at review. Pero hindi ako binabayaran para gawan ito ng promotional at review at lahat ng magiging opinion ko dito ay based sa honest at real world experience ko. Pag-usapan natin guys ang specs ito. PG7 Ultra Foam ang ginamit dito na ginawa gamit ang supercritical foaming process. Wala akong nakita sa ads kung anong klaseng material ang ginamit sa midsole. Pero kapag tinitinan ko ito at pinapakaramdaman, may pagka-similar ang midsole dito sa Anta G21-4 na dual component polymer na may nitrogen infused microcellular foaming. Kung ikukumpara, halos paras lang sila ng kapal ng midsole. Ito ang G21-4 at ito ang G21 Plus. Tingnan nyo guys oh. Ang difference lang ay dito sa gitna ng midsole. Mas makapal ang G21 Plus kumpara dito sa G21-4. Tingnan nyo guys oh. At yung extra thickness na to ay nagbibigay ng solid support sa arch at nagdadagdag sa stability ng buong sapatos. Dahil halos magkasing kapal ng midsole ng G21-4 itong G21-4 Plus, masasabi ko na itong model na to ay merong estimated na 28mm sa forefoot at 36mm sa heel with an estimated na 8mm drop. Punta naman tayo guys dito sa outsole na makikita dito yung zone traction pattern na ginawa para magbigay ng grip. Kasama yung dense thread design na anti-slip para sa stability at secure footing. May flex grooves din para mas natural ang transitions ng bawat stride. Dinawin ko lang sa inyo guys, itong nakikita nyo na medyo makapal na to. Tapos dito sa may part na to, papunta dito sa may bandang heel. Ito ay parang EVA ang material. Tapos medyo matigas ito. Ang rubber dito ay nandito sa may bandang unahan, tapos dito sa may part ng heel, dito sa gilid na to. Medyo makapal din ito, yung rubber outsole dito. Wala din ako nakita sa ads kung anong specific rubber material ang gamit dito. Tingnan nyo guys oh. Pag ganitong angle. Pag ganitong angle. So balikan nyo yung part ng video na to kasi ipapakita ko rin naman yung rubber outsole kung mabilis mang mapudpud ito. Dito sa upper layer, double layer ito. Gawa sa breathable woven mesh na may kasamang reinforced knitting. Ibig sabihin, may dagdag na support para hindi madaling ma-deform ang tela. Yung composition niya ay mix ng elastic fibers at cotton blends. Kaya may konting stretch para sumunod sa natural flex ng paa. Habang ang cotton feel naman ay nagbibigay ng stability at structure. Meron din itong gusseted tongue na integrated sa upper para mas secure at hindi gumalaw-galaw habang suot. Sa heel area, makikita yung plus collar padding na nagbibigay ng cushion support. Aside from comfort, nakakatulong din ito maiwasan ang friction na pwede magdulot ng blistering. Dito sa back, matigas. Nakakatulong ito para mas maging structured at stable itong likod ng sapatos. Ito ang insole ng G21-4 Plus at ito ang insole ng G21-4. Paras lang sila ng material at paras lang sila ng kapal. Malambot, mabilis mag-bounce back. Nakakatulong sa cushioning at nagbibigay ng dagdag na rebound feel. Meron support sa arch, pa-curve dito sa heel. 250 grams sa size 40. Tara, subukan na natin ito sa pagtakbo. Nung sinuot ko itong sapatos, una ko napansin na hindi siya mukhang high drop. Ang pakiramdam ko nasa low drop range lang, around 4 to 6 mm. Kasi parang mas mababa ang heel at mas grounded ang dating. Habang tumatakbo ako, nagpe-pace ako ng 6 minutes per kilometer, ramdam ko na medyo firm yung midsole. Hindi siya sobrang tigas kasi may comfort pa rin yung cushioning. Pero mas nasa responsive side siya. Ang interesting, parang concentrated yung foam support sa midfoot area at ramdam ko din talaga yung arch support dito. Pagdating ko sa mga 10 km mark, dun ko lang naramdaman na nagsisimula ng lumambot yung midsole. Hindi siya yung tipong biglang malambot, more on nagsisettle in at nagiging mas comfortable habang tumatagal. So masasabi ko na kailangan muna talaga ng break-in period bago lumabas yung full comfort ng cushioning. Sa tingin ko, yung construction ng midsole na to ay mas bagay para sa mga forefoot striker at midfoot striker. Dahil mababa lang yung drop at concentrated yung foam support sa midfoot area, mas natural ang transition kung dun ka unang naglaland. Hindi rin siya sobrang heel heavy kaya hindi intimidating para sa mga runner na sanay na mas pantay yung landing nila. Dahil nasa responsive side yung cushioning
cushioning, naisipan ko siyang itest sa mas mabilis sa takbo. Umabot ako sa mga pace na mga 3 minutes per kilometer para makita ko kung paano mag-react yung midsole. All my homies spin the block, hit the gas, hit the gas. Ang feel niya ay bouncy at soft pero hindi siya ganon kay snappy. Habang bumibilis ako, ramdam ko rin na medyo bumibigat yung pakiramdam ng sapatos. Pero kahit ganon, okay pa rin siyang gamitin sa easy run, interval training o sa long runs na may kasamang speed effort. Hindi siya yung tipong top tier snappy racer pero sapat yung responsiveness niya para sa mabilisang takbo. Pagdating sa rocker geometry, hindi siya yung pinaka-aggressive na rocker na makikita mo sa mga performance shoes. May konting curve sa forepot para tulungan yung transition papunta sa 2-off pero hindi ganon kalakas ang tulak. Kapag easy pace, halos natural lang yung stride, parang hindi masyadong nangingialam yung rocker. Pero kapag bumilis ka, mas ramdam na meron siyang konting assist na forward roll, enough para maging smoother yung transition. Overall, bagay sa mga runner na gusto ng balance ride. May konting tulong sa bilis pero hindi ka dependent sa rocker geometry para gumanda ang takbo. Ang maganda dito, kahit neutral trainer siya, hindi unstable ang feel. Consistent yung footing. Pero kung ikaw ay may stability issues o nangangailangan ka ng extra support, baka hindi to ideal. Hindi kasi ganun ka-wide ang base ng sapatos para magbigay ng dagdag na stability. Sa outsole naman, napansin ko kagad na medyo dumudula siya sa basang kalsada. Hindi naman to the point na nadulas ako, pero halata na hindi sobrang kapit kapag basa yung surface. At parang pareha siya ng pakiramdam ng exposed foam. Kaya baka ito rin yung dahilan kung bakit hindi ganun ka-reliable ang traction sa wet conditions. Sa dry conditions, okay naman yung traction, pero base run ko, mas safe gamitin ito sa tuyo kaysa sa madulas na daan. Sa 16 km na takbo ko gamit itong sapatos, ramdam ko pa rin yung cushioning at response ng midsole. Kaya sa tingin ko, pwede ito gamitin ng half marathon pataas. Sa upper layer naman, natural yung ventilation ng sapatos. Hindi ko naramdaman na uminit yung paa ko dito. Wala ding hotspot sa talampakan habang tumatakbo ako na mabilis. Dahil siguro medyo malamig sa tinatakbohan ko. Pero kung summer, sa tingin ko, medyo mainit ito dahil sa double layer ito. Maayos din ang pagkakasecure ng paa ko sa loob ng sapatos. Walang heel slippage habang tumatakbo. Pag-usapan natin guys, ang naging fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box, medyo maluwag ng konti nararamdaman ko dito. Dito naman sa gitna ay medyo masikip yung nararamdaman ko dito. Dito naman sa heel ay tamang-tama lang yung nararamdaman ko dito. So sa tingin ko itong sapatos ay pwede sa medyo malapad na paa, normal na lapad na paa at sa narrow ang paa. Hindi pwede kayo sa sobrang lapad na paa kasi baka masikipan kayo dito sa may bandang gitna. Pagdating naman sa sizing nito, ito ay true to size. So tingnan naman natin guys ang durability nitong sapatos. Unahin natin sa kanyang outsole. So naka 16 km na ako dito. Ito na ang nangyari sa outsole. Dito, yung makapal niyang rubber outsole ay gasgas na. Tapos dito sa part na to, yung sinasabi ko na medyo makapal, nagkaroon siya ng bitak, maliliit na bitak. Hindi ako 100% sure pero mukhang gawa ito sa compression molded EVA foam. Tapos may konting gasgas siya. Dito sa may gitna ay wala pa masyadong kagasgas-gasgas. So ito naman guys ang nangyari sa midsole, hindi na bakbak yung kulay. Meron siyang maliliit na bitak pero hindi naman malalim. Dito sa kabila, may mga maliliit na bitak pero hindi naman malalim. So tingnan naman natin guys ang dikit ng upper layer at no midsole ko na wala na. Unahin natin dito sa may bandang toe box. So nakadikit pa. Dito sa may bandang gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang heel, nakadikit pa. Dito sa back, nakadikit pa. Dito sa kabila, nakadikit pa. Dito sa may bandang gitna, nakadikit pa. Dito sa may bandang toe box, nakadikit pa. Dito sa harapan, nakadikit pa. Pag-usapan naman natin guys, ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito, unang-una, hindi snappy yung reaction ng midsole at medyo bumibigat siya sa mabilis na pace. Pangalawang hindi ko nagustuhan dito yung upper layer, cotton blends, mabilis mag-absorb ng tubig. So makakadagdag siya ng bigat sa sapatos. Pangatlong hindi ko nagustuhan dito yung kanyang outsole, hindi makapit sa basang surface. Pang-apat na hindi ko nagustuhan dito, wala man lang siyang heel pull tab. So paganto yung ating pagsuot dito. Imbis na kapag may heel pull tab, doon tayo kakapit para hindi tayo mahirapan kapag isusuot natin yung sakong dito. At ang panglimang hindi ko nagustuhan dito,
Wala man lang siyang reflectorized design para man lang extra visibility kapag tumatakbo tayo sa madilim na ruta. So nandito guys ang G21-4 at itong G21-4 Plus. Pagkumpara natin itong dalawa. Quick comparison lang ito guys. Sa pagiging malambot ng midsole, mas malambot itong G21-4 kaysa dito sa G21-4 Plus. Sa pagiging responsive naman ng midsole, mas responsive ang G21-4 Plus kaysa dito sa G21-4. Sa pagiging stable naman ito, pares lang itong stable pero mas nakakalamang itong G21-4 kasi mas malapad ang kanyang outsole kaysa dito sa G21-4 Plus. Sa pagiging breathable ng upper layer, mas breathable itong G21-4 kaysa dito sa G21-4 Plus. At sa pagiging magaan, mas magaan itong G21-4 kaysa dito sa G21-4 Plus. So yan lang po muna masabi ko sa sapatos na ito. Kung interested po kayo dito sa sapatos, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at suporta. Ingat po kayo. Run safe.